mga ghost. Ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:33 sa aga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng buhay isang gabi antes. Bagong mapagdaon. Isa naman kapag himakas ang matahong na panaabuto. Good morning! Ang programa kaupod ninyo sa Pamahaw Kunaga. Magadulong sa labing ulihing na balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sa rehiyon. Mga ginaguluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod natin at tubangon ang maayong nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw na kita sa Biyernes, Setyembre 19, 2025. Ito sang sano lang, no? Lapaw na kita sa first half sang month of September. Manayanaya aton nga panahon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Pero hindi gid kisama zero. Nagato pa ang ulan pagkahapon sa aton mga kauturan. Halong gid sa inyo sini nga ikayong lawas sa may mga kalatuan da. Temprano hinyo pa kay grabing traffic sa mga major streets naton diri sa may syudad sang Iloilo. Welcome sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga madamo kita sa mga talalupang don nga mga balita. Sa September 21 ining 1 trillion peso march nga hiwaton nationwide. Diri sa syudad sang Iloilo nagapanghanda man ang aton sini nga lokal nga panguluhan sa posibilidad nga pagdagsa sang mga magaupod sa siniya nga marcha kontra korupsyon. Sa diin pila ka mga grupo, organisasyon, civil society group ang nagpabutyag sang pagpakigbahin sa siniyang aktibidad sa Domingo. Hindi ka mo matingala kung may mga dalanon nga basi maapektuhan karon ipalayag naton kung ano nga mga areas ang gin-applyan sang permit sa sangguniang panglungsod sang road closure, no? O kung may ara sing posible agyan sang ruta sang sining trillion peso march sa syudad sang Iloilo. Tamo ko suporta sini si Mayor Raisa Chenyas gani nagpabutyag sang suporta sa sining aktibidad. Bisan ang aton sining mga transport groups. Agud suportahan ang panawagan kontra korupsyon. Ti sinabi magsiling kita nga kontra korupsyon ang kausa. Sinabi nga pamalabag. Hindi bala wala. Kay gusto naton tanan hayag, transparent, kag mapasiguro nga ang mga gina-allocate ng mga pondo sa mga dalagko nga mga projects naton nagatupa. Hindi nga ghost project. Aton nga Iloilo City Police Office, hindi sila mga instrikto sa pagtanaw o kung sa pagpatuman sa no permit, no rally. E sunod din isang order sa aton siniyang presidente. Pero sa mga rallyista hindi nyo man pag-ubusa ang pasensya sa mga police kung magsiling nga peaceful rally, peaceful expression sa inyo siniyang mga nabatsyagan nga hibubunot, himuan nyo man sa manner na hindi ka mula makatuga halit
violence, di magaginamo, pwede gina ya. So kita diri sa Iloilo daw compliant man kita kaga city of love kita, kaga peaceful man kita ya magpatigayon sa mga pila ka mga hublag. Kabay pa nga ma-maintain nato nini nga ang goal nato hindi madula no, ang expression sa inyo siniya nga balatyagon, especially ang call for transparency against corruption, mapatuman sa sinaya nga adlaw di September 21 na. I-play naton karon ng ano ang mga ruta bla nga diin ang posible maapektuhan para kung may schedule ka mo sa Domingo, kung diin ka mo nga area downtown ka mo magkanto, hindi ka mo mula makibot nga hindi ka mo kaagi o kung may mga barikada na may istorbo sa inyo sini nga mga transaksyon, hibaloon nato na karon no sa ginpabutyag ni City Councilor Sedfrey Cabaluna nga mo nagapungko bilang chairman sang Committee on Transportation. Nagtuwa nato na balita sa probinsya sang Iloilo, iHeart Clinic pagabuksan sa Ramon Tabiana District Hospital dira sa may Banwa sang Kabatuan. Ano ba ining iHeart Clinic? Hindi ba lada ka palapit ang may mga problema sa heart? Ano nga sa heart? Cardio problem? Kag ano pa? Ibaloon ta sa balita ni Hope Torrichante. Good morning, Hope. Good morning, Jen. Ginlunsar na no, sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital sa Cabatuan ang iHeart Clinic. Apang hindi niya no, for heart ailments but rather isa ini ka integrated HIV engagement activities nga makabigdako nga tikang no, sa away sang probinsya sang Iloilo batok sa HIV kag AIDS. Katuyuan sini no, nga maghatag sang accessible kag masangkad nga serbisyo agud masabat ang nagasaka nga numero sang kaso sang HIV sa probinsya. So suno kay Dr. Maria Socorro Quinion sang Iloilo Provincial Health Office, may ara sang ginabanta 4,300 katawo sa Iloilo ang may HIV. Apang 45% lamang region ang nakahibalo sa ilang status samtang ang masobra katunga naman no or more than 50% nagapabilin nga undiagnosed sa kumbaga silent, wala sila ihibalo, so they remain at risk no. Sa naga-treatment naman ini eye-opener man, no? 58% ang virally suppressed. So, ginpakilala ang iHeart Clinic na ini, Jen, bilang one-stop center para sa prevention, testing, treatment, kag support services, no? Kagin pa siguro sa Ramon Tabiana Memorial Hospital nga mangin confidential no ang mga impormasyon sa mga pasyente kay tibala nato may stigma, di ba, Jen? Para sa mga may HIV, people living with HIV, gani duga worry sila no nga once nga magpadulong sila for example sa ospital or sa isa ka clinic, ginakulbaan sila nga posible sila no nga i-brand bala sa mga tao, ma-judge ka, i-discriminate ka. I-discriminate ka, oo. So, amo na ang ginapasiguro no, sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital nga safe ka mo sa iHeart Clinic. Kay confidential, kag ginapasiguro nga may dignidad ang mga pasyente nga magadangop no, sa iHeart Clinic. Siling ni Kinyon, Jenna, sang 2005, 3 kakaso ang nabalhag, no? Apang sa fast forward sa 2024, Jen, in just 1 year, nakabalhag sa almost 300 HIV cases ang probinsya sang Iloilo. So, dira nato nakita nga increasing, no? So, pila ganito, Ma'am Hope, sang 2005? 3? 3 kakaso. And so, then, after 2024? Manin, Jen, no? 2005, for the entire year of 2005, 3 lang ang nabalhag. Sa entire year of 2024, almost 300
ang nabalhag Yeah, nga makon mo na. HIV cases. So, Madako. dira makita nung increasing ang numero sa So kasos inaiya, sa HIV. ang naka-undergo sang test. Kag na-confirm sang test Confirm, nga yes. positive sila. According Ano sa- pag ang wala nagpa-test na, amo na ang Yes, point according nila. ini dyan sa nanging speech man no ni Dr. Maria Socorro Quinion sa launching no sa iHeart Clinic sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital. So, yari bala dyan, no, pamatian ta si Sige. Dr. Maria Socorro Quinion sa Iloilo Provincial Health Office. When we talk about HIV in Iloilo province, we are not just talking about numbers. We are talking about lives, about people, the dreams, families, and futures. Today, our data tells us that there are an estimated 4,300 persons living with HIV in Iloilo. Yet, only 45% know their status. This means more than half remain undiagnosed, living in silence, unaware, and at risk. But here's the eye-opener. We cannot celebrate too early. Out of all estimated cases, only 58% are virally suppressed. We still have gaps to close. Looking at history, in 2005, we recorded just 3 cases. Fast forward to 2024, we recorded 296 cases in a single year. This rapid rise should shake us, awaken us. HIV is not a distant problem. It is here, now, and it is growing. Friends, So, nabatian no si Dr. Maria Socorro Quinion ang Te daw kitaan ginaton to sa data no ang pagdako sa numero sa 2005 mayo na nga tatlo lang subong nga 2024 300 plus. Sa aton sa mga kauturan 296 almost 300 gid dyan eh. ang iHeart Clinic nini isa ini sa mga programa sang DOH para ma-reach out ang aton ng mga pumuluyo na hindi na sila blam magadto di kay may mga testing centers kita no at least sa District Hospital Ramon Tabiana District Hospital sa Cabanatuan pwede na makakadto ang aton sa mga kauturan kag nabatian ninyo dito no ang hambal sang PHO nga i-treat ina ang confidentiality sa inyong mga records. Yes. Once makabatsyag ka mo sa symptoms, amo namlabas sila nga hindi tanan manugpakot, ikaw lang imo yung mapakot-pakot, okay lang ni ano ni. Especially kung kung madamo ka na sa symptoms, i-grab nyo ini nga mga opportunity. Pwede ka nga, hindi mo napaghulaton ang symptoms kung earlier ang imo sila nga pagpa-check up, mabuligan ikaw, maproteksyonan ikaw, no? Yes. Kaysa una, pagsiling mo nga HIV, Ma'am Hope, daw wala na sang hope, wala na sang pag-asa, pero nakitaan man sa pagtuon nga amo na ganing purpose nga once nga magpa-check ikaw, magpa-test ikaw, matudloan ka kung paano i-address ang mga concern na hindi mangin fatal, no? Ang Actually, dyan kung lantawin nato no, sa previous nga mga data, kag sa recent, which is ang 2024, makita naton nga ang possibility sang rise sang kaso sang HIV, it's because nga available na ang testing. Kaya isang una nga mga panahon, because may mga stigma, dugamay lang ang nagapatest, no? But subong, do mas nagka-encourage ang ato niya mga pumuluyo nga magpa-test no para may baluan ang ila nga estado. That's why no may mga nakita kita nga increase this year and of course no availability of testing centers diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Meanwhile dyan no ang Ramon Tabiana Memorial District Hospital underscore nila no sang pamunuan ang bag-o nga lunsar nga clinic hindi lang iniya pagbukas sang pasilidad no isa man ini ka commitment sa pagsalbar sang kabuhi pagpanubo sang transmission at paghatag sang inclusive environment sa mga people living with HIV kay again no gusto naton i-eliminate ang stigma hakson naton ini no kay ari na ini sa aton nga komunidad may kaso na nga nabalhag that's why nga ang importante diri is hindi naton sila pagpabayan. So dapat constant education. Yes, Very education. important gid na no hindi pwede nga malipat-lipatan since nga available ang information may ara sing ginpatukod na nga facility. So hindi dapat sila magkahadlok no kay may mga pamaagi na lain sa una nga tito kabudlay gid no pero subong may mga pamaagi na agud matumod ina mabuligan ma-address ang aton siniya nga
nga balatian. Ti matandaan naton so namo na nga importante gid ang information nga husto, edukasyon na Ma'am Hope. Sa kung paano matransmit ang HIV, sexual transmission, blood transfusion, mother to child, halimbawa no ang mother being positive kung magbata sa may posibilidad nga makere na no. Halimbawa isa pagid ka aspect dira no ang magpatughong ka mag-donate ka sang dugo no. So may mga screening ina nga importante kag daw amo ina ang mga mode of transmission sang HIV ang ano nga behavior bala sang aton sini nga mga kauturan kisa ano especially ang damo sa mga partners tabla no they're not aware nga infected gali ang ilang mga partners isa ina so taguon nila na hasta nga maglala ang balatian Nakahawa pa sila. Tika nagdamo ang transmission amo nang budlay da That's why amo nang importance Jen no sang testing. Kay once nga mabalaan mo na ya nga positibo ikaw sa HIV, ikaw ya mismo no sa kaugalingon mo ma-refrain ka man ya sa mga activities nga makahawa sa iban no do kumbaga aktigan taman ang komunidad. So sa launching dyan may Zumba session anay and then a caravan and then may pagtililipo no sa mga health officials, local leaders, hospital partners and of course community members. So ang participation nga ni Jen reflection sang shared commitment para mapabaskog ining public awareness agud nga ma-reduce ang stigma tuhoy sa HIV. Maraming salamat. Hope sa imo sining balita. Balita sa Kapitolyo, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hindi makatulong. Congratulations kid sa Ramon Tabiana District Hospital. Kabay pa kung tani no ang iban nga district hospitals may amo man sini amo gi man ang goal isa lang ni siguro ang ang Kabatuan District Hospital sa mga nauna wa kabay pa ma-replicate ini sa ibang mga district hospitals para magkakadto to ang iban nga nga mga halimbawa nagaduda sila nga mayara sila sing AIDS ito free man nila ang mga testing na lagi na make sure gid nga confidential hindi nga ibulgar kung sino ang mga nagpa-test da kag i-retest yun hindi na ya muna kasai ginatreat ina professionally scientifically supported by laboratory results bago ipagwa ina nga mga datos ang importante na kung sa una sa COVID-19 naga-contact tracing kita ining HIV amo man na bulan mo importante ina nga balaan mo ang estado sa imo sining lawas di kundi kabalo ka kung sa mga boundaries mo kung diin ka lang hasta sa imo pagkita oras sa Radyo Pilipinas alas 8:52 sa aga ano nga mga lugar sa siyudad sa Iloilo ang posible maapektuhan sa sining trilyon peso march sa Domingo. Mamati ka mo sa pahayag ni City Councilor Sedfrey Cabaluna nga mo chairman sang Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod kaysa iya na nagagi ang mga nag-apply sang permits para nga aprobahan kag i-secure no ang ining mga areas na posible agyan sang trillion peso march sa Domingo. Si City Councilor Sedfrey Cabaluna. To spearhead rallies that would emanate from the Aro Cathedral to the Judicial Capital on a historic day, September 21, 2025. Celebration of Marcelo Madam Chair. The group Madam Chair has instituted the week of Latin Promotion, and there is a theme that they allowed the use of certain groups, especially part of the capital, for their activities, Madam Chair. In line with that, Madam Chair, not only area that will be affected, Madam Chair, is the road in front of the Provincial Capital main entrance on September 21 from 3 p.m. to 6 p.m. Madam Chair. So, aring man ang atong traffic management plan in line with the conduct of this protest rally of the Paglaban for corruption. So, ang area mo sa tubangan sa tubangan kami yellow, Madam Chair, sa tubangan lang sa Provincial Capital. Kaya the rest will be na parada sa Aro Cathedral at in the area kay kung isa alas 3. There will also be activities after
Nabatihan si City Councilor Sedfrey Cabaluna, ang chairman sa Committee on Transportation. So halin sa Haro Cathedral, may marcha na matabo padulong sa provincial capital. Di ang program laban-laban ang marcha halin sa Haro Cathedral, dira na sila mapundo sa atubang sang Kapitolyo kang mga patigayon sang rally. So kung mga motorista dira magagi sa Bonifacio Drive sa may tabok sang Itriong da tubang sang Kapitolyo, tinaban-laban mapektuhan gid kamo da kung dira ka mo magagi likawan nyo na nga mga dalan. So do 1 to 3 PM or 3 to 5 PM mga kasubong sina kahapon na nina hindi mapunggan. So stay away sa sina nga mga lugar. Kung motorista kamo kami mga kaladtuan kamo yung iba nga nga mga transaksyon sa sina nga mga areas from Haro Cathedral magi sa Luna La Paz, agi sa La Paz sa public market labi sa may Gaisano, Bonifacio Drive, atubang sa Hall of Justice, pakadto sa may provincial capital. Muna nga mga dalanda ang likawan ninyo sa Domingo. Follow lang kita sa order sa aton sini nga kapulisan. Avoid nga mangin violente sa mga aktibidad. Wala gid problema nga maka-expressar sa inyo siniya nga mga sentimiento kag hibubunot sa sinang trillion peso march on Sunday, September 21. May nakita po dito sa aton sini nga pagpakalagad sa programa Iloilo Morning. Ako nagilabang inyo alagad, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas.